Ikatlong araw na ni Haji sa Baguio nang tawagan niya si Syra. "Hello, Say. Kumusta ang Baguio?" Bungad niya kaagad nang sagutin nito ang kanyang tawag. "Okay lang." Tipid nitong sagot. Saglit na katahimikan ang namayani sa kanila. Kaya naman, nagpakawala ng naiilang na tawa si Haji. Mukhang nagtatampo pa ang babae sa kanya. Say, may ginagawa ka ba? Pasyal tayo." Aya niya, kaya naman tumawa ang babae sa kabilang linya. "Obvious ba? Busy ako. I have to go." Wika ng babae at binabaan na siya ng tawag. Natatarantang nagsalita pa sana si Haji, kaso wala na, huli na. Tutot na lang sa kabilang linya ang kanyang naririnig. Bumuntong hininga na lamang si Haji. Nasabi niya na lang sa sarili na napakalamig pala ng Baguio. Para siyang ng ibang bansa. Sa totoo lang, gusto niyang mangyakap ng tao sakaling may makasalubong siyang kakilala sa lugar na iyon. Maraming ang tourist spot pero wala naman siyang panahong mamasyal. Kailangan niyang gawin muna ang unang hakbang para matapos na ang kanyang pagkilala sa una niyang target, ang bunsong anak ng tinuturing na aswang sa Baguio. Nagpalakad-lakad siya sa sidewalk ng araw na iyon. Kunyari ay mangunguha lang ng litrato. Titingin-tingin sa mga ginagawang palamuti ng bawat kabahayan at sisilip sa mga tinitinda sa bawat gilid. Pero ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa babaeng sinusundan niya. Lumiko iyon sa isang eskinita. Dito niya binilisan ang paglalakad. Halos wala na siyang maabutan sa bilis nitong humakbang. Ngunit pagdating sa unahan, natanaw niya ang babae habang tinatambangan ng dalawang lalaki. "Ano ba? Padaanin niyo ako!" Angil nito. Nadinig na dinig niya sa kanyang kinaroroonan. Nagtawanan lamang ang mga ito. "Aba! Mukhang takot ka sa dayo, miss ah! Hindi ba dapat nagkakandara pa kayo mga probinsyana sa mga katulad namin?" Namula kaagad sa galit si Anya. "Hindi ako kagaya ng iba na sinasabi nyo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo at tigilan ako. Huwag niyong hintayin na magpatawag pa ako ng pulis." Pananakot pa ng magandang dalaga. Imbis na matakot, ay mas lalo pang ginanahan sa pang-aasar ang dalawang lalaki. Talagang hinawakan na sa magkabilang braso ang natatarantang dalaga na si Anya. Hinimas na ang pribadong parte ng katawan nito. Dito na naisip ni Haji na pumagit na. "Mga pare, hindi ba't dayo lang kayo rito? Huwag naman tayong abusado. Harassment na yung ginagawa nyo eh." Aniya na ikinaasar naman ang dalawa. "At sino ka namang kumag ka? Bakit ka nakikialam sa amin?" Dayo lang din naman ako kagaya nyo mga pre. Huwag nyo namang dungisan ang pangalan natin sa listahan ng mga turista. Mamaya niyan, pagbawalan na tayo bumalik ng Baguio." Kalmado niya pang wika. Ngunit hindi na siya pinakawalan pa ng mga ito. Iniwan nila si Anya at siya na ang pinagdiskitahan. "Aba, ang tapang mong pakialamero ka ha? Akala mo ba talaga makakaya mo kaming pigilan, ha?" Angil lang mga ito, kaya gayon na lang ang paghahanda ni Haji sa maaaring mangyari. Nang umigkas ang kamay ng isa sa kanila para gawan siya ng suntok, ay mabilis niya itong naiwasan. Isang malakas na sipa ang kanyang pinakawalan na tumama kaagad sa panga ng isa pang lalaki. Umangil ito sa labis na galit, ngunit halatang pakikipagbasag ulo lamang ang alam nito. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ilabas ang kutsilyo, saka iwinasiwas sa harap ni Haji. Hindi naman nagpasindak ang binata. Kaagad siyang lumaban, ngunit hindi niya napansin
ang bigla ang pagguhit ng kutsilyo sa kanyang tagiliran. Mabuti na lang ng mga sandaling iyon ay nakatawag na ng mga pulis si Anya. Tila nag-init ang ulo ni Haji noong makitang nasugatan siya ng punyal ng lalaki. Noong muli iyong sumaksak ay sinalo niya ang kamay at binali, kaya nabitawan ang kutsilyo na agad niya namang nasalo. Nakaamba na ang isa pang lalaki para sumuntok, pero mabilis idinikit ni Haji ang kutsilyo sa gilid ng liig noon, kaya nahintuan iyon sa pagkilos dahil sa takot na siya namang sinamantala ni Haji, nabigyan agad ng isang malakas na suntok sa panga na nagpabagsak rito sa simento. Sinipa niya pa iyon sa sikmura, kaya namimilipit na umuungol sa lapag. Binalikan niya naman iyong binalian niya ng kamay at pinagsasapak sa mukha at tinadyakan sa pagitan ng hita, kaya namimilipit iyon na napaluhod na rin. Kahit duguan ay napabagsak ni Haji ang dalawa at nabugbog ng todo. Saka naman dumating ang magigiting na alagad ng batas na tinawag ni Anya. "Iyang dalawang iyan po, sir, ang nambasto sa akin at humablot." Wika pa ni Anya, at natataranta naman ito nang makitang umaktong nanghihina si Haji at nakahawak sa bahagi na naguhitan ng punyal. Kaagad niyang inalalayan ang binata. "Teka lang, may sugat ka?" sigaw ni Anya. Iniakbay nito sa balikat ang kanyang kamay. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Haji sa pagitan ng malalim na paghinga. "Sa bahay namin, may first aid ako doon. Huwag kang mag-alala at isa ako nurse. Kaya alam ko kung anong gagawin ko." Wika ni Anya. Napangiti si Haji sa pagitan ng kanyang pagngiwi. "Haji nga pala ang pangalan ko." "Ako naman si Anya," pakilala ng dalaga. Mabuti na lang at mabilis silang nakarating sa bahay ng dalaga. Pinaupo si Haji sa garden, habang ang dalaga naman ay nagmamadaling nagpunta sa kwarto nito para kunin ang kanyang first aid kit. Habang naghihintay ay nakikiramdam si Haji sa paligid. Masakit ang sugat niya sa tagiliran. Ngunit hindi siya dapat magsawalang bahala dahil mababaw na guhit lang naman iyon. Kaya naman, agaran niyang kinuhanan ng litrato ang bawat sulok ng bahay. Kailangan maimbestigahan niya din ang mismong tahanan nang sa gayon ay malaman niya ang punot dulo ng pagiging danag ng mga ito. Kaagad na umayos na upo si Haji nang makita ang papalapit na si Anya. "Sorry, natagalan ako. Kailangan ko pa kasi maghanap ng benda." "Naku, okay lang. Tiisin mo lang ang sakit, Haji, ha? Kailangan ko kasing tahiin ang mga sugat mo." Wika ni Anya, kaya napatango na lang si Haji. Napapaisip siya kung bakit hindi yata napapasok si Anya sa sikat ng araw. Pero nang makitang nakakoat ito at nakagloves, ay napatango na rin siya. Idagdag pang may salaming itim na suot ang babae at nakanited cap. Balot na balot kumbaga. Habang ginagawa iyon, napansin ni Haji na nag-iba ang kulay ng mga mata ni Anya. Kinabahan siya bigla at baka bigla na lang siyang sakmalin ng dalaga sa liig na hindi naman nangyari. Sa halip, kumurap-kurap lang ang babae at ipinilig ang ulo nito, kaya bumalik din ang kulay ng mga mata sa dati. "Hayan, nalapatan ko na iyan ng first aid. Maraming salamat sa pagligtas sa akin, Haji." Puno ng galak na wika ng babae sa kanya. "Nako, wala yun. Ginawa ko lang naman ang tama," sagot naman ng binata. Hindi pa siya pinauwi muna ni Anya. Hinayaan muna siya makapagpahinga, pero hindi siya pinapasok sa loob ng bahay. Sabi ng dalaga, mas okay na daw iyong nasa labas lang sila dahil sariwa ang hangin. Kung si Haji ang tatanungin, hindi lang simple ang rason na iyon ni Anya.
Alam niyang may kakaiba sa loob ng bahay na hindi niya kailangan pang tuklasin. Sinamantala niya ang pagkakataon na mag-isa siya. May maliit na spy cam siyang dala. Walang kasiguraduhan kung may makukuha mang footage, pero kailangan niyang magbakasakali. Haji, pasensya ka na ha, kung dito lang kita pinagpapahinga. Nagpapaumanhing wika pa ni Anya. Hindi na ito nagpaliwanag pa. Basta ang alam lang niya, may tinatago ang dalaga sa bahay nito. Masaya silang nag-uusap nang biglang dumating ang dalawang kapatid na lalaki ni Anya, sina Winston at Lee. Unang pagkakita lang ng mga ito kay Haji ay iba na ang tingin nila. Anya! Sino ang lalaking yan? Singhal kaagad ni Lee nang makalapit. Bakit mo pinapasok sa bahay? Wika naman ni Winston. Para sagutin ko ang mga tanong nyo, iniligtas niya ako mula sa dalawang lalaking muntik nang mangbasto sa akin. Ikalawa, hindi ko siya pinapasok sa bahay. Nandito lang kami sa garden simula pa kanina. Inobserbahan ni Haji ang dalawa. Kagaya ni Anya, hindi maipaliwanag ang taglay na kagwapuhan ng dalawang lalaki. Walang katulad. Talagang may kakaiba sa kanilang katauhan na kahit sino ay talagang mamamangha at matatakot. Kaya naman, bago pa may gawin ang magkapatid sa kanya, nagpaalam na siya agad kay Anya. Kailangan ko na umalis, Anya. Maraming salamat sa ginawa mong paggamot sa sugat ko. Magalang niyang wika. Naku, wala iyon. Ako nga itong dapat magpasalamat sa iyo dahil iniligtas mo ang buhay ko. Sinsero namang sagot sa kanya ni Anya. Ngunit biglang humarang sa kanilang daraanan sina Winston at Lee. Nagbabaga ang mga mata nito sa labis na galit. Hindi mo siya pwedeng pauwiin, Anya! Gulat na napatingin sa kanila si Anya. At bakit naman hindi pwede, kuya? Takang tanong niya sa nakatatandang kapatid. Sa labis niyang gulat ay tumawa lang si Winston. Akala mo ba, mga tanga kami? Matagal na namin binabantayan ang lalaking iyan. May nakita kaming pangotra ng aswang sa kanya. Sambit naman ni Lee at dahan-dahang humaba ang kanilang mga kuko. Natataranta namang dinipensahan ni Anya ang kanyang bisita. Lalo na at nakita niyang bumalasik na ang mukha ng dalawa niyang kapatid. Nagulat si Haji nang makita ang kakaibang lapnos sa katawan ng mga ito. Nang direkta silang tinamaan ng sikat ng araw, tila hindi inda ng dalawa na napapasok na sila. At mas mahalaga pa ang nakikita nilang kalaban na kailangan nilang sugpuin sa katauhan ni Haji. Napasigaw pa siya nang umatake ang dalawa ng sabay. Ngunit magkasabay din na kumilos sina Anya at Haji. Kaagad niyang sinipa si Winston, dahilan para tumilapon ito. Tinangka naman siyang habulin ni Lee, pero hindi pumayag si Anya na magtagumpay ang kanyang kapatid. Siya ang humarang at binigyan ito ng matinding bigwa sa sikmura. Sabay balya ng malakas, kaya napaatras ang lalaki. Anya! Sigaw ng kapatid. Hindi, kuya! Ikaw ang dapat tumigil. Hindi niyo sasaktan si Haji. Singhal niya at hinayaang indahin ng dalawa ang sakit mula sa pagkakabigwas nila. Bigla pang hinila ang braso nang nabigla na si Haji. Halika na, Haji, ihahatid na kita. Wala silang pinag-usapan ni Anya nang makalabas sila ng bahay. Hanggang sa maihatid siya sa tinutuluyan, ay hindi talaga nagbahagi si Anya ng kahit ano tungkol sa sarili nito. Kaya naman, naisip ni Haji na baka siya talaga ang kailangan maghanap noon para matapos ang kanyang trabaho. Nagpasalamat si Haji sa paghatid ni Anya na ikinasindak naman ni Manang Beth. Kaagad siyang hinila ng ginang
nang makapasok sa apartment. Iyo, bakit ka nakipaglapit sa babaeng iyon? Hindi mo ba alam na kinakatakutang aswang sila dito? Pinagsabihan na kita, di ba? Huwag ka masyadong magtitiwala. Manang Bet, mabait naman po si Anya. Ang totoo niyan, iniligtas niya ako mula sa kanyang mga kapatid. Namilog ang mga mata ni Manang Bet at hindi ito makapaniwala. Ha? Inatake ka ni na Winston at Lee? Tumango si Haji. Opo, pero iniligtas ako ni Anya. Ayaw niya na nabibiktima ang kanyang mga kapatid. Nagpapasalamat din ako kasi nga alam ko na matino pa din siya kahit papaano. Napaisip si Manang Bet habang puno ng pag-aalala ang mukha. Ibig ba talagang sabihin, hindi kanya inatake? Opo, nakita niya ang mga kapatid niya na masama ang trato sa akin, pero pinagalitan niya pa ang mga ito. At hindi niya itinanggi ang pagiging aswang nila? Namimilog ang mga matang tanong ni Manang Bet. Nagkibit balikat si Haji. Wala naman po siyang sinabi, pero base sa nakikita ko sitwasyon sa loob ng bahay nila, parang may kakaiba nga sa kanila. Hindi ko naman po iniisip na masama silang tao. Pumaikot ang mga mata ni Manang Bet dahil sa kanyang sinabi. Nagusot pa ang suot nitong coat na kaagad namang inayos gamit ang nakagloves niyang kamay. Naku, huwag kang magpakakampante, iho. Hindi ka dapat nagiging malapit sa kanila. Ayaw ko silang siraan sa'yo kasi nga turista ka. Isa ka sa nagpapayaman sa lugar namin. Pero kailangan mong malaman na may mga krimen sa lugar na ito na hindi nare-resolba. Kagaya na lang ng mga natatagpuang bangkay sa kung saan-saan. Lahat sila ay nadarat ng dilat ang mga mata. Tuyot na ang katawan at wala ng dugo. Hindi lang nahuhuli ang tunay na salarin. Dahil nakakahanap ng paraan ang mga taong ito para ituro ang ibang tao at siyang managot sa kanilang kasalanan. Kaya kung ako sa iyo, iwasan mo na ang pakikipaglapit sa mga taong iyan. May tinatago silang sikreto na alam kong hindi natin kayang ipaalam sa iba. Kasi lahat ng nakakaalam ay tinatandaan nila. Papatayin nila ang mga iyon, maliban na nga lang sa akin. Kasi hindi ako nagpapahalata na alam ko ang lihim nila. Tumango si Haji sa kanyang mga nalaman. Gayunpaman, kampante siya na hindi siya sasaktan ni Anya. Ginamot pa nga nito ang sugat niya. Ang tanging magagawa na lamang niya, magmatsyag sa pamamagitan ng iniwan niyang spy camera sa garden. Umaasa siyang may mahagip ito kahit alam niyang mahirap. Sa puntong iyon naman siya napatalon dahil sa gulat nang magring ang kanyang cellphone. Kaya kaagad niyang sinilip kung sino ang tumatawag. Si Nanay Sofia. Kaagad niya itong sinagot. Anak, kumusta ka na dyan? Napangiti ang binata nang marinig ang boses ng kanyang ina. Okay naman po ako, inay. Kayo po dyan, kumusta naman? Tumawa ang ginang sa kabilang linya. Ayos naman kami dito, anak. Bali, may nag-aanap sa'yo dito kanina. Si Kurt daw siya. Napakunot ang noo ni Haji. Nagtataka siya. May number naman niya ang kaibigang lalaki. Ngunit hindi niya alam kung bakit nagsadya pa ito sa bahay nila. Ano daw po ang kailangan, Nay? May sinabi ho ba? Kasi hindi naman siya tumawag sa akin. Wala naman siyang sinabi, anak eh. Nagtanong lang kung ano ang trabaho mo. Tapos kung sino raw ang amo mo. Nangangati ako sabihin sa kanya. Kaso hindi ko ginawa. Sabi ko na lang sa kanya na ikaw na ang tanungin. Kasi makakalimutin na ako. Baka ibang pangalan pa ang mabanggit ko. Napahinga si Haji ng maluwag sa sinabi ng kanyang nanay Sofia. At least, kahit walang alam ang ina sa tunay niyang trabaho, nagawa siya nitong pagtakpan. Maraming salamat po, Nay.
Hayaan mo po at kakausapin ko siya pagka-uwi ko galing Baguio. Siya nga po pala, nagkita na kami ni Auntie Sammy. Tuwang-tuwa siya lalo na sa pasalubong na ipinadala mo. Napansin ni Haji ang labis na saya sa boses ng kanyang ina habang binabalitaan niya ito. Hindi na tuloy niya napansin ang isang bulto ng tao na dahan-dahan ang gumagapang papunta sa terrace niya. Tila ba nagmamatsyag? Nakikinig sa kung ano at sino ang kausap niya. Nagtagal pa ang pag-uusap nila ni Nanay Sofia ng mga ilang minuto. Nabanggit pa si Syra na tinawagan din daw ng ginang at nalamang nasa Baguio din pala ito. Natapos ang kanilang usapan sa pangakong tatawagan niya si Syra para makipagkita sa dalaga. Alam na daw nitong siya man ay nasa Baguio rin. Nagrason na lang si Haji na magkaiba sila ng assignments, kaya hindi sila magkasama. Pagkababa niya ng phone, ay halos mapatalon si Haji sa gulat nang makita ang nakatayong si Anya sa may pinto ng terrace. Hi! Nanlaki ang mga mata na napatitig siya sa dalaga. Anya, ano ginagawa mo rito? Tsaka, paano ka nakarating dito? Sa terrace ka ba pumasok? Nasa third floor ako ah. Bulalas niya na ikinailing ni Haji. Hey, kumalma ka nga. Hindi mo ba ako papaupuin muna? Pero, don't worry. Hindi naman ako nangangagat. Tsaka, hindi ako kagaya ng dalawa kong kuya. Napagkakatiwalaan mo ako, Haji. May kailangan ako sabihin sa'yo. Ani Anya. Kaya huminga ng malalim si Haji at itinuro ang upuan. Halika, maupo ka. Seryoso si Anya nang pagmasdan ang kanyang silid. Halatang walang balak magtagal ang naroon dahil tanging kaunting damit at personal na gamit lang ang nakikita niya sa paligid ng silid. Sabihin mo nga sa akin, Haji, bakasyonista ka ba talaga? O may iba ka pang sadya sa lugar na ito? Tanong ng dalaga. Gustong kamutin ni Haji ang kanyang ulo. Kaso lang, naalala niyang nakapumada nga pala ang kanyang buhok, kaya hindi niya pwedeng guluhin. Pinilit niyang i-compose ang sarili bago sumagot. Hindi ko ba nabanggit sa'yo na narito ako para i-cover ang Panagbenga Festival na magaganap bukas? Kukuhanan ko ng litrato ang mga nagagandahang parades, and I heard na may mga artista din daw na darating para makisali sa okasyon. Mahaba niyang paliwanag. Mukhang naiintindihan naman siya ng dalaga dahil hindi na ito nagkomento. May kailangan akong sabihin sa iyo, Haji. Napatingin ang binata kay Anya. Kita niya sa mukha ng dalaga na mahalaga ang sasabihin nito, kaya binaliwala niya na muna ang mga bagay na naglalaro sa kanyang isipan. Ano ba yun? Haji, isa akong aswang. Walang naging reaksyon si Haji sa sinabi ng babae. Ni hindi siya nagulat at hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na magulat. Mas nabigla kasi siya sa pagsasabi ni Anya sa kanya ng katotohanan. Wala itong itinanggi sa mga paratang ni Manang Bet na dinig daw niya kanina habang kausap siya. Isa kaming uri ng aswang na kung tawagin ay danag. Pero hindi ako bumibiktima ng mga inosenteng tao, Haji. Isa akong volunteer sa ospital. Kaya kahit papaano, kaya ko makapagtabi ng iilang bags ng dugo na nakukuha ko mula sa mga kakilala naming nurse. Pinabayaran ko sila para meron akong magsilbing pagkain. Hindi ako kagaya ng mga parents at mga kapatid ko na gusto talaga ng sariwang dugo mula sa leeg ng kanilang biktima. Nasyak sa kanyang narinig si Haji. Hindi niya akalaing pati ang detalye kung papaano nila nalalamnan ng dugo ang kanilang sikmura ay sinasabi pa ni Anya. Teka, bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na ito? Dahil ayaw kitang mapahamak, Haji. Mabuti kang tao.
Kahit wala akong kasiguraduhan kung bakit kailangan mo kaming matyagan, alam ko na hindi ka bakasyonista lang. Nagpunta ka talaga rito para magmanman. Hindi ka naman mukhang pulis, pero gusto kong sabihin sa iyo na hindi mo dapat ginagawa ang mga bagay na ito. Alam mo kasi, mahirap ipaliwanag kung bakit kapag may nagmamanman sa amin, nalalaman namin kaagad. At okay lang kung ako lang talaga ang makakadiskubre. Pero ayokong malaman ng mga kapatid ko ang kuryosidad mo sa amin. Baka isunod ka nila. Lahat ng nakakaalam sa bagay na ito tungkol sa amin ay pinapatay nila. Napaurong ang dila ni Haji. Hindi siya makapagsalita. Kailangan mo nang umalis, Haji. Alam kong wala ako sa lugar para itaboy ka. Pero isipin mo na lang ang kaligtasan mo. Pati mga mahal mo sa buhay ay posibleng madamay dahil sa kuryosidad mo. Napalunok ng laway ang binata at marahang tumango. Siguro nga, tama ka. Pero gusto ko ba ding humingi ng pasensya sa mga nagawa kong pagmamanman sa'yo? Hindi naman ako makakapunta dito kung hindi lang dahil sa trabaho ko. Naiintindihan naman kita, Haji. Kaya alam ko susundin mo din ako. Unahin mo muna ang kaligtasan mo, Haji. May mga madidiskubre ka din balang araw. Nakangiti na si Anya nang sabihin ito. Nang umalis ang dalaga sa kanyang terrace, ay sinigurado na ni Haji na maayos ang pagkakasara ng mga bintana at pinto sa kanyang kwarto. Mas gusto niyang kalikutin muna ang spy camera na iniwan niya sa katapat na bahay. Gamit ang signal na nasasagap niya mula sa kamera, nakita niya ang ilang mga footages na nataon sa pag-uusap nilang dalawa ni Anya. Napatda siya nang makita ang nagliliwanag ng mga katawan ng dalawang kapatid nitong lalaki. Umaangil at animoy galit na galit. Tanging kuko lamang nito ang humaba. Pero nanatili ang kaputian sa kanilang balat. Kaagad niyang kinuha ang part na iyon ng footage at ginawang larawan. Balak niyang iprint ito kaagad nang sa gayon ay maipasa niya kay Sir Onan. Tinipon niya ang mga pictures na nakuha. Napaigtad pa siya nang makarinig ng ingay mula sa terrace, kaya naalarma siya sa isiping na kaya ni Anya na pumasok sa loob nang hindi niya alam paano pa kaya ang mga kapatid nito. Kinuha niya ang buntot pagi na palagi niyang dala. Kabado, ngunit naniniguro ang mga hakbang na sumilip siya sa terrace hanggang sa akmang may hahagupitin siya, ngunit hindi natuloy nang makitang wala namang tao o aswang sa terrace. Sa halip, isang drone ang nakita niya na nakahimpil doon. Sa ibabang bahagi ng nasabing kagamitan ay may nahulog na isang maliit na papel. Saka naman muling lumipad ang drone papalayo. Kaagad niyang kinuha ang papel at binuklat. May sulat kamay na hindi niya naman alam kung kanino. Pero may memory card itong kasama. Kaagad niyang tinignan ang laman nito. Gulat at kilabot ang kanyang naramdaman nang makita ang ilang larawan ni Winston at Lee na may binibiktimang tao. Kakaiba pala ang pamamaraan nito sa pagpatay ng kanilang biktima. Tila vampira na kinakagat ang leeg, saka sinisipsip ang dugo. Karamihan din sa mga nakuhang larawan ay nasa isang bar ang lokasyon. Sa sementeryo, sa wine company nila at sa basement. Nalaki pa ang kanyang mga mata nang makitang may isa silang silid sa nasabing kumpanya, kung saan may dalawang tao na nakalagay sa malaking cylinder na salamin, tapos maraming nakatusok na hose sa kanila. Kinukuhanan sila ng dugo at hinahalo sa ginagawa nilang wine. Ang masaklap pa, mabenta sa mga tao ang nasabing brand ng wine na labis niyang ikinadiri. Sino ba ang litratista ng mga ito?
Bakit mas masakla pa ang nakukuha niyang larawan kaysa sa akin? Hindi maganda ito. Parang pinapasok ako ni Sir Onad sa isang bagay na may matutuklasan kaming masahol pa sa isang bomba. Bulong niya sa sarili. Pangalawang beses na siyang nakakatanggap ng mga larawang ganoon. Una niyang pinagdudahan si Syra. Ngunit nang mapansin niya ang mga post nito sa social media account, ay iwinaksi niya na ang pagdududa sa babae. Mukhang hindi nito kagagawan ang mga bagay na nasa larawan. Pero ang tanong ay kung sino ang litratistang ito. Napagod na ang utak ni Haji sa pag-iisip, kaya itinago niya na lahat ng kanyang mga gamit at natulog na. Kinabukasan, masaya ang mga tao sa pagdiriwang ng lungsod. Ang mga turista naman ay maagang nakaabang sa kalsada para panoorin ang parada. Ngunit si Haji ay nagmamaneho na papauwi. Sa tingin niya ay sapat na ang mga ipapasa niyang litrato kay Sir Onad. Gayunpaman, nais niyang i-filter ang ibang kuha, kagaya na lang ng mga larawang nasa memory card. Pinadevelop niya ito pero hindi niya ipinasa kay Sir Onad, pati na ang larawan ni Anya. Mga minor details lang at mga kaunting pasilip sa aswang danag ang ipinasa niya kay Sir Onad. Kailangan niya magsaliksik ng hiwalay sa pinapagawa sa kanya ni Sir Onad. Marami kasing naglalaro sa isipan niya, mga unsolved cases na kailangan niyang halughugin. Kagaya na lang noong una niyang naging assignment, kung saan nakaengkwentro niya ang isang matandang babae sa Batangas na nakasalubong niya din at gumawa ng eksena sa mall sa Maynila, kung saan muntikan na nitong saktan ang dalawang dalagita. Tapos malalaman niya na asawa pala iyon ng albularyong namatay ilang buwan na ang nakalilipas. Dumagdag din ang kakatuwang kuha ng mga litrato na padala ng isang hindi kilalang tao nang naroon siya sa Mindoro. Ang tungkol sa kuwebang nasa Iloilo, tapos ang pagkakadiskubre niya na si Cindy at ang aswang na umatake sa kanya sa Tansa Cavite ay iisa. Ngayon, ang tungkol naman sa misteryosong litratista na ito na tila ba alam lahat ng kilos niya. Kailangan niyang isa-isahin ang mga ito at baka mamaya ikapahamak niya pa ang pagbabaliwala sa mga bagay na iyon. Binabagtas na niya ang kahabaan ng kalsada nang may mamataan siyang pamilyar na kotse na nakaparada sa tabi ng daan. Hinintuan niya ito at nagkaroon siya ng kutob. At kagaya nga ng inaasahan, si Syra ang nakita niya roon. "Syra, ano nangyari?" Tanong niya rito. Sa halip na matuwa ang dalaga, nagmukha itong bad trip nang makita siya. "Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako?" Takang tanong sa kanya ng dalaga. Natawa si Haji at umiling. "Hindi may trabaho rin ako rito. Bakit parang asar ka sa akin?" "Ako? Naaasar sa'yo? Obvious ba?" "Sus, para ka namang iba. Astigin ka, di ba? Bakit iba yata ang aura mo ngayon?" Tudyo niya pa rito. Wala ka na doon." Angil lang dalaga. Namangha siya nang makitang tila ba sanay na sanay ito na magpalit ng gulong ng kotse. Ni hindi natatakot sa grasa at alikabo. Ang hat tuloy nitong tignan. Iiling-iling siya at kaagad nilapitan ang dalaga. "Ikaw nakakarami ka na ng pagtataray sa akin." Aniya at isinandal ang dalaga sa kotse nito. Napatitig sa mga mata niya si Syra at napaluno. Maya-maya pa napakurap ito nang makita ang paggalaw ng Adam's apple ng binata. "Layuan mo nga ako kung ayaw mong wasakin ko ang kinabukasan mo." Banta nito sa kanya. Natawa si Haji, pero hindi siya nagpakita ng katiting na sindak sa dalaga. Siya ang lalaki. Siguro naman
karapatan niyang ipakita sa babae na minsan kailangan itong magpakita ng galang sa kanya kahit minsan lang. Hindi pa ka nagiging tayo? Wawasakin mo na? Aniya na ikinapula ng muka ng dalaga. Marahas itong nagpumiglas. Get off me! Hindi naman iyon ang ibig ko sabihin. Angil nito kaya napaatras siya habang nakataas ang dalawang magkabilang kamay. Okay, suko na ako. Hindi naman talaga ako ganong klase ng lalaki. Huminto lang ako kasi siyempre magkakilala tayo. Tsaka sa tingin ko, you need help. Huwika niya na ikinataas ng kilay ni Syra. Help? Help mo mukha mo. Asikasuhin mo yung sami mo. Nakakadisturbo ko sa trabaho ko. Singhal nito na ikinalaki ng kanyang mga mata. Tinalikuran siya ng babae at nagpatuloy sa ginagawa nito. Nang maalala ang pangalan ng kanyang tiyahin, ay naningkit ang kanyang mga mata at naalala na nagkatawagan sina Nanay Sofia at Syra kagabi. Kaagad na gumuhit ang mapanuksong ngiti sa kanyang labi nang may mapagtanto. Wala si Sammy sa kotse, kung iyan ang ipinuputok ng butsi mo. Aniya at tumawag ng towing services. Inalalayan niya si Syra na talagang tinampal pa ang braso niya nang kumuha siya ng basahan at pinunasan ang kamay nito. Sumabay ka na sa akin. Kaya mo namang ipatid ang kotse mo sa bahay niyo, di ba? Ayoko. Singhal lang dalaga. Mas lalong natawa si Haji. Ayaw niyang mag-assume, pero parang nagsiselos ang babae. Hindi lang niya alam kung bakit sa dinami-rami nang pwede nitong pagsilosan ay ang tiyahin niya pa. Magwawala ka dyan o bubuhatin kita papasok sa loob ng kotse. Banta niya rito. Nakita niyang nawala ang katarayan sa mukha ni Syra at padabog na pumasok sa kotse niya. Tatawa-tawa naman si Haji na kinuha ang bag at phone ng dalaga sa kotse nito, saka inilak ang pinto noon. Buti na lang masunurin ngayon si Syra. Nagmumukha itong bata na may tantrums. Nang magmaneho na siya, ay nakalingon ito sa right side ng bintana. Hindi tumitingin sa kanya. Alam naman niya na hindi nito pinupuri ang kagandahan ng view sa labas dahil panay ang smirk nito at nakataas pa ang magkabilang kilay ng salitan. Baka magka-stiff neck ka niyan. Pansin niya rito. Paki mo ba? Saka, where are we going ba? Hindi ito ang daan papabalik ng Maynila. Mataray na wika ng dalaga. Iilang kilometro na ang natatakbo nila nang makitang papaakyat na naman sa isang mataas na bahagi ng kalsada ang sasakyan nila. Nang humantong sila sa kalawang inggit, ay tumawag sa cellphone niya si Haji. Hello, nandito na po kami. Huwika niya. Isang matandang babae ang nakita ni Syra na nagbukas ng gate. Nakangiti silang kinawayan nito, pero nanatiling emotionless ang dalaga. Noong makapag-park na si Haji ay bumaba na ito agad at pinaikot niya ang kanyang mga mata. Huli na nang mapansin niya na ipinagbukas na pala siya ni Haji ng pinto sa kanyang side. Halika na, bumaba ka muna. Kahit naiinis, hindi naman niya mapigilang sundin ang pagiging gentleman nito, kaya sinunod niya na lang din. Naghihintay ang matandang babae sa may front porch papunta sa pinto. Auntie, pasensya na po at medyo na late kami. By the way, siya nga po pala si Syra. Say, siya ang auntie Sammy ko. Nanlamig ang buong katawan ni Syra nang marinig ang sinabi ni Haji. Tumabingi ang kanyang hilaw ng ngiti, napalunok ng laway at ilang beses na nanginig ang labi. Auntie? Oo, siya si Auntie Sammy. Siya ang dinalaw ko dito, aside sa trabaho ko. Nang marinig ang sinabi ng binata, ay tila gusto na ni Syra na lamunin na lang siya ng lupa sa tindi ng kahihiyan.
Nagpakasuplada siya kay Haji at tinarayan niya ito ng bonggang-bongga. Tapos malalaman niya na hindi pala nito nililigawan ang Sami na iyon dahil tiyahin niya pala ito. Hindi ko alam na may napakaganda ka pala girlfriend, iho. Sana dinala mo siya dito noong isang araw pa. Puri pa ng ginang sa kanya. Okay lang yun, auntie. Nasa work din po kasi siya. Si Uncle Ben po ba? Nasaan? Nasa loob siya, iho. Nagsisibak ng kahoy. Galak na wika nito nang mabanggit ang pangalan ng mister. Auntie, nice meeting you po. Nahihiyang wika ni Saira, kaya ganun na lang kalapad ang ngiti ni Haji. Nice meeting you din, iha. Tara na sa loob. Nakahanda na ang aking hot chocolate. Pagsaluhan muna natin. Imbita sa kanila ng babae na nagpatiunan ng pumunta sa loob ng bahay. Napapahiyang lumingon si Saira kay Haji. Hindi niya alam kung matutuwa o mananambulot siya ng buhok nang makita ang nakangiting mukha ng tinaguriang Mr. Suabe. Nag-stay pa ng ilang araw sina Haji at Saira sa Baguio dahil na din sa pakiusap ni Auntie Sami. Nag-enjoy naman sila sa pamamasyal, lalo na at nalaman nilang mahilig din pala sa mga lugar na may kababalaghan ang tiyahin. Pinakagusto ko sa teacher's camp, Haji. Napakaraming ghost doon. Tapos, sa Laperal Mansion naman, may mga kaluluwang ligaw roon. Pero, mas natakot ako sa Diplomat Hotel. There is this eerie feeling na hindi lang ghost ang nagwa-wander doon. I think, mga itim na nilalang na ang naroon due to several cases of pananapi. But then, hanggang sa labas lang ako. Never ako nag-try na pumasok sa loob. May third eye kasi ako. Kaya iniiwasan ko makakita ng hindi ko magugustuhan. Paliwanag pa sa kanila ni Auntie Sami pagka-uwi nila mula sa paggala. Inilapag ni Haji ang car keys sa misita at nilingon si Saira na kasalukuyang tinatanggal ang kanyang coat at inilalagay sa sabitan. Ang galing naman, auntie. Buti pa kayo rito. Napupuntahan mo talaga ang mga lugar na sikat sa telebisyon. Kami, hindi man lang nakakapasyal. Tumawa naman si Auntie Sami. Eh kung magtatagal sana kayo ng ilang araw pa, baka napasyalan natin ang mga lugar dito. Tourist spot man o hindi. O mga nakakatakot na lugar sa Baguio. Marami pa akong alam na lugar dito na hindi pa nadidiskubre ng mga turista. Napakamot ng kanyang ulo si Haji. Sayang nga po, auntie. Kaso lang may trabaho kasi kami na kailangan ng harapin. Baka sa susunod po, babalik kami rito. Nagalak ang ginang sa sinabi ni Haji. Aasahan ko yan, Haji, ha? Basta, ikumusta mo na lang ako kay mama mo. Oo nga pala, nakabalot na yung mga ipapadala ko sa inyo. Kinuha ng ginang ang 2 eco bag at iniabot sa kanila. Namilog ang mga mata ni Saira. Wow, meron din pong para sa akin, tita? Abay, oo naman. Paano ko makakalimutan ang napaka-precious na babaeng kagaya mo? Ikaw, Haji, ha? Ingatan mo ang girlfriend mo. Huwag kang mambababae. Saira, dear, bugbugin mo iyan kapag niloko ka, okay? Tawa ng tawa si Saira sa mga tinuro sa kanya ni Auntie Sami. Hindi siya makapaniwala na manggagaling mismo sa bibig nito ang mga salitang iyon. Nagtagal pa sila ng ilang minuto hanggang sa magpaalam na ang dalawa. Isang mahigpit na yakap ang iginawad nila sa ginang na bakas na ang pangungulila sa kanila. Hindi pa man sila tuluyang nakakaalis. Inihatid sila ni Auntie Sami sa kotse at kinawayan. Ingat kayo mga pamangkin ko. Huwika niya at nakontento na lamang sa pagtanaw sa kanila na umuusad ang sasakyan. Si Saira ang hindi nakaget over agad at nakatingin pa din kay Auntie Sami
habang kinakawayan papalayo. Nagpahid pa siya ng luha sa kanyang mga mata, saka umupo ng maayos nang makitang malayo na sila at wala nang ibang makikita maliban sa mga pine trees. Mukhang mabilis kayo naging close ni Auntie ah, untag ni Haji. Nakangiti pa din si Syra. Malayo ang kanyang tingin. Yeah, naalala ko sa kanya si nanay. Simpleng tugon nito pero nahirapan siyang ngumiti. Tila may tinik sa kanyang lalamunan nang mabanggit ang bagay na iyon. Kung hindi mo mamasamain, Say, taga saan nga pala kayo? Nilingon ni Syra si Haji. Taga Cebu City talaga kami, Haji, sa Mambaling. Pero tuwing Sabado at Linggo, umuwi kami sa probinsya ni nanay, sa Naga. Doon siya namatay at hindi namin inaasahan iyon. Biglang pumreno si Haji at itinabi ang kotse sa daan. It's okay kung hindi ka pa handang magkwento, Say. Naiintindihan kita. Hindi biro ang mawala ng mahal sa buhay. Kahit pa magkaibang sitwasyon natin. Still, iniwan tayo. Lalo na, mas masakit ang mawala ng kaanak sa brutal na paraan. Napayakap si Syra sa unang pagkakataon kay Haji. Umiyak siya na parang bata. Wala namang masabi si Haji to comfort her. Kaya nakontento na siya sa paghaplos sa likod nito. Ramdam niya ang bigat na dinadala ng dalaga. Thank you, Haji. Tanging nasabi ng dalaga. Tinulungan niya itong i-recline ang front seat, saka inayos ang seatbelt nito. Matulog ka na muna, Say. Malayo pa naman ang biyahe natin. Gigisingin na lang kita kapag nag-stop over na tayo. Masuyo niyang wika sa dalaga. Maraming salamat. Naging maayos naman ang kanilang biyahe. Hindi naboard o napagod si Haji. Mabuti na lang talaga. Nakahanda na ang ipapasa niyang mga pictures, kaya wala na siyang aalalahanin. Nang dumating sila sa Maynila, nag-request si Haji na pwede ba nilang daanan na lang si Sir Onad. Hindi na rin naman lihim kay Syra ang trabaho ni Haji, kaya pumayag ang dalaga. Kagaya ng nakagawian, naghihintay si Carlo sa guardhouse. Nataong may papalabas na kotse, kaya saglit siyang nagminor. At gayon din naman ang nakasalubong niyang sasakyan. Bumukas ang tinted nitong salaming bintana, kaya ganoon din ang ginawa niya. Si Ma'am Cindy pala. Hi, Haj! Naku, nandito ka pala. Sayang, papaalis ako eh. Anyway, pumasok ka na lang sa loob. Naroon naman si Ronald. Huwiga nito sa kanya, saka naglik ng kanyang lips at kinawayan siya pagkatapos kumindat. Tumaas naman ang kilay ni Syra. Hindi man lang siya napansin ng babae. Sino ba yun? Ah, si Ma'am Cindy, girlfriend ni Sir Onad. Imporma agad ni Haji. Sumama ang timpla ng mukha ni Syra. Okay, halata naman sa mukha niya, gold digger. Patutsada pa nito. Laitera ka rin, no? Komento ni Haji. Unti-unti nasasanay na siya sa pagiging bipolar ng dalaga. Daig pa ang pinanganak na may saltik sa utak. Pabago-bago ang mood at reaksyon. Mabilis mag-shift mula sa pagiging masayahin papunta sa pagiging magalitin o vice versa. Inihinto muna ni Haji ang kotse at hinila ang handbrakes. Hinayaan niyang buhay ang makina dahil inaasahan niyang saglit lang naman siya sa loob. Gusto mo bang sumama sa loob? Offer niya sa dalaga. Umiling naman ito. Hindi, dito na lang ako. I guess, hindi ka naman magtatagal doon, di ba? Tumango si Haji. Hindi naman talaga siya magtatagal. Kaya kaagad siyang lumabas, bit-bit ang kanyang hawak na envelope. Sir Haji! Saludo kaagad sa kanya ni Carlo nang makita siyang papasok sa gate. Bago pa man ito otomatikong magsara, itinaas niya ang hawak na envelope
Saka ipinakita sa gwardya. Puntahan ko lang si Sir Onad ha. Aniya. Copy that, sir. Sagot naman ng nakangiting gwardya. Samantala, habang naghihintay si Syra sa loob ng kotse, napansin niya ang isang nakasombrerong lalaki na kanina pa umaaligid sa kanila. Hindi niya ito kilala, pero malakas ang kutob niyang may minamatyagan ang lalaki. Simple niyang kinuha ang hindi mawaglit na pocket knife sa kanyang bulsa. Palagi niya itong dala saan man siya magpunta. Sa katunayan, ilang beses na siya nitong nailigtas sa kamatayan. Kung tama ang hinala niya, mukhang tinutumbok ng lalaki ang nakaparadang kotse kung saan siya naroon. May kalayuan pa ang lalaki, kaya agad niyang tinago ang sarili sa passenger seat at naghintay. Nakita niyang palingon-lingon ang lalaki sa loob ng kotse. Tinatansya kung may tao ba. Pero dahil hindi siya nakita nang dumungaw ito sa tinted na salamin, kaagad na binuksan ng lalaki ang pinto ng kotse at pumasok. Dito na hinila bigla ng dalaga ang lalaki, kaya napasandal ito sa driver's seat. Iniumang niya ang hawak na kutsilyo at tinutok sa leeg ng nabiglang lalaki. Anong ginagawa mo sa loob ng kotse ko? Kita niya sa rear mirror ang pagkaputla ng lalaki. May katangkaran ito, maputi at medyo chinito. Miss, teka lang. Mukhang masakit yan. Angil nito pero hindi siya nagpatinag. Alam mo naman palang matalim ito. Pero alam mo ba na magmumukhang gripo ang leeg mo sa oras na mabutas ko ito? Hinaluan niya ng pananakot ang kanyang boses. Sa tingin niya ay harmless naman ang lalaking iyon. Pero siyempre, ayaw niyang pakasiguro. After all, lalaki pa rin ito. Miss, pakilayo ang kutsilyo. Magpapaliwanag ako. Na ano? Naligaw ka lang sa kotse ko? Na akala mo kotse mo? Aba, siniswerte ka, Ginoo. Kung ayaw mong mamatay, bumaba ka na ngayon din. Aniya, at dahan-dahan na pinaglandas ang dulo ng kutsilyo sa leeg ng lalaki. Tandaan mo, pagkasara mo ng pinto, tumakbo ka na kaagad at huwag ka nang babalik kung ayaw mong habulin pa kita. Bababa na! Oo, bababa na ako! Anang lalaki at nagmamadaling binuksan ang pinto ng kotse sa kabumaba. Napaigtad pa si Syra sa kinakaupuan matapos ibalya ng lalaki ang pinto, kaya naman asar na asar siya. Hayop na lalaking yun ah. Ano kayang kailangan niya? Tanong niya at napangisi, sabay taas ng cellphone nito na hindi alam ng lalaki na hinila niya kanina. Kinalikot niya ang cellphone at nakita ang ilang stolen pictures ni Haji ang naroon. Interesanting napataas ng kilay niya si Syra. At si Haji pa talaga ang kailangan niya. Uwi ka ng dalaga. Habang pinagdidiskitahan niyang tingnan ang mga larawan, abala naman si Haji sa loob sa pakikipag-usap sa kanyang amo na Sir Onad. Tuwang-tuwa ang matanda nang iabot niya rito ang hawak niyang envelope kung saan nakasilid ang mga litratong nakuha niya mula sa Baguio. Good job, Haji, my boy! Ngayon, marami-rami na tayong naipon. But still, hindi pa sapat ang mga ito para sa ating magazine. We need more. Kaya, ihanda mo kaagad ang sarili mo. Bibigyan lang kita ng 2 araw para makapagpahinga. And then, you'll go to Negros. Namilog ang mga mata ni Haji nang marinig ang sinabi ng matanda. Sa Negros ang next assignment niya. Parang medyo malayo na po yun ah. Aniya, hindi niya maiwasang ma-excite, lalo na at isang total adventure na naman ang gagawin niya sa banyagang lugar na kahit minsan ay hindi niya inakalang mapupuntahan niya. Tumayo si Sir Onad at nilapitan ang kinalalagyan ng wine.
Tinanggalan ito ng takip at nilagyan ang 2 wine glass sa harapan niya. Kinuha ang isa at inialok naman ang isa kay Haji. Oo, talagang malayo na iyon. Kung magbabarko ka, 1 araw at 1 gabi ang magiging biyahe mo sa laot. Pero kung mag-eeroplano ka naman ay mas madali dahil 45 minutes lang ang itatagal mo sa ere. Napanganga si Haji sa pagkamangha. Unang biyahe niyang malayo ay iyong sa Mindoro. Pero ngayon, sa Negros na siya pupunta. Mas malayo na iyon at mukhang kulang ang 1 linggo para sa pananatili doon. Ipinaliwanag ni Sir Onad ang magiging assignment niya doon. Kailangan niyang imbestigahan ang tungkol sa misteryosong Niludhan Falls sa Barangay Dawis. Marami daw kasi ang namamatay doon nang walang maayos na paliwanag kung bakit. Ilang taon na ang nakakaraan, may isang lalaking nakabili ng mismong lupain kung saan nasakop ang falls. Ayon dito, gusto niyang i-develop ang lugar para gawing tourist attraction. Okay na sana ang lahat. Nakapagpagawa na sila ng cottages at iba pang mga facilities. Ngunit nang kabitan nila ng kuryente ang buong lugar, hindi nila akalain na may magrereklamo. Sa kasagsagan ng kanilang pagtatrabaho, isang magarang kotse ang huminto sa site, kung saan lulan ang isang dayuhang mag-asawa. Nagtaka ang mga trabahante kasi malalaking bato ang nakapaligid sa location. Tapos paano nakarating ang isang magarang sasakyan doon? Bumaba yung 2 pasahero na kay puputi at matatangos ang ilong. Sinabi nila with full authority na sila ang unang nagmamayari ng falls bago pa man ito mabili. Wala silang problema kung desisyon ng nakabili na gawing tourist attraction ang falls. Pero ang pakiusap lang nila, huwag lalagyan ng kuryente ang buong lugar kasi mabubulag sila. Kapag hindi raw sumunod ang mga empleyado, lahat ng kayang abutin ng liwanag ng ilaw nila ay mamamatay. Hindi nakinig ang foreman. Sabi niya, isa itong malaking kalokohan. At isang araw nga, nangyari ng biglaan ang trahedyang hindi nila inaasahan. Lahat ng inabot ng liwanag ng kuryente nila ay namatay. Bigla na lang nagkakasakit, tapos iyong iba naman nawawala sa sarili. Saka bigla na lang tatalon sa falls at nagpapakamatay. Most of all, lahat ng nagtrabaho doon ay pumanaw, pati na ang foreman. Dahil iyong mag-asawa pala na sumita sa kanila ay mga engkanto. Sa ngayon, biglang natigil ang project nila sa falls. Wala nang gustong pumasok sa takot na baka pati sila ay mamatay. Ito ang gustong paimbestigahan ni Sir Onad kay Haji na sinang-ayunan naman ng binata. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 10 nitong kwento ni Haji. Sana po ay mapakinggan nyo mula part 1 ha. Sa mga nagtatanong kung bakit inulit ang pag-a-upload ng kwentong ito, simple lang po ang sagot. Noong una itong ini-upload ay babae ang nag-narrate. Marami ang nag-request na ako mismo ang mag-narrate nito. Kaya binura ko lahat iyon at inulit ang pagsasalaysay. Maging ang script ay inayos ko na rin. Kaya sana bilang mga solid na subscriber ng channel na ito ay mapakinggan nyo ang buong kwento ni Haji na isang litratista ng mga aswang at iba pang mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.